Napaka-importante po na tayo, pag nabuhay po tayo, huwag tayo masyadong tumingin sa ating nakaraan, kung hindi tumingin po tayo sa ating patutunguhan kasi yun ang pinaka-importante. So we're going to talk about for the whole month of October, the foundation of finishing strong. And we're going to go through some questions and tawag dito, questions for reflection para maintindihan natin, meron ba tayong capacity or attitude to finish strong. Basahin po natin sabay-sabay while you are via Zoom, while or you're all on mute o kasama po namin kayo sa ibang channels. Read with me. At pag binasa po natin to again, I would like to encourage you kung gusto niyo pong tumayo, that will be appropriate as respect sa ating Panginoon while we read the verses today. So Philippians chapter 3, verse 12 to 14, NIV version. Sabi po dyan, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So napaka-importante po, huwag natin kakalimutan na ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na talikuran ng lahat ng nakaraan, ito man ay tagumpay, pagkakamali, kapalpakan, kasalanan, o celebration ng ating buhay. Ang importante po, hindi tayo mahahadlangan ng ating nakaraan para mabuhay sa kasalukuyan at makita natin na ang kinabukasan natin ay napakaganda sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po yung mga tao may ugali na they finish strong, ito po yung mga tao na may goal orientedness, meron silang tinatawag na growth mindset. Yung goal orientedness, ibig sabihin may plano sila. Yung mga may growth mindset, ibig sabihin po nito, gusto nilang parati sila buwan-buwan, araw-araw, nag improve sila over a period of time. Para sila ay mas mahusay today compared to last week, compared to last month, compared to last year. So, meron po ba tayong ganong klaseng pag-uugali pagdating po sa ating desire to actually finish strong? So, napaka key ng element na yon. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, turuan niyo po kami na mamuhay sa mundong ito ayon sa kalooban mo. Mamuhay na kami po, Panginoon, ay nakaangkla sa iyo, umaasa sa iyo. Kami po ay nagpapasakop sa iyo. Tinatanggap namin ang pag-ibig mo na walang kondisyon at binabalik po namin ang pag-ibig mo na walang kondisyon ng buong buo sa aming puso, isipan, lakas at anumang, Panginoon, kakayahan na meron kami. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito na kayo po ang mangusap sa bawat isa. Pakibisita niyo po, Panginoon, lahat ng lugar ng nanonood ng mensaheng ito. Hayaan niyo, Panginoon, na ang kapangyarihan niyo at ang presensya niyo ay pumasa kanila kahit saan man sila naandun at kung kahit saan man sila, Panginoon, sa mundong nilikha mo. Kayo po, Panginoon, ay magpakilala, magpakita, magparanas, Panginoon, ng kapayapaan, kapangyarihan at higit sa lahat, maranasan po nila na ang pag-ibig mo ay nagbibigay ng kalunasan sa problema, kagalingan sa karamdaman, at kaliwanagan sa kalagitnaan ng kadiliman. Hayaan niyo po, Panginoon, na mga sumpa namin ay maging pagpapala at ang kapalpakan namin ay maging tungtungan para kami ay maging matagumpay. Dahil ito po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng maayos na pundasyon dahil kami po ay umaasa sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Balutin niyo po kami ng dugo ni Kristo. Palibutan niyo po kaming lahat ng inyong mga banal na anghel. Huwag niyo pong hayaan na ang kampo ng kadiliman ay manakaw ang aming pag-uusapan o di kaya kami po, Panginoon, ay kanyang guluhin, magambala kami at kung ano pa ang mga anik-anik na maisip namin kesa kami ay makikinig sa iyo, kesa kami, Panginoon, ay makakaranas ng kapangyarihan at presensya mo. Kayo po ang magbigay sa amin ng talino at talas ng alaala at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng bibig na sinasabi ang inyong salita. Puso, Panginoon, na ito ay inuukit sa aming dibdib para hindi namin makakalimutan at kapangyarihan na kami ay sumunod sa iyo para mabigay namin ng gloria ang ngalan mo. Amen. So napaka importante po sa Panginoon kung paano tayo mamuhay at kung paano natin hahayaan na ang buhay natin ay matapos o kaya maging makabuluhan. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong nakahalubilo natin. Kilala man natin sila ng personal o hindi, o maaaring perfect strangers dahil nakita po nila ang pagkakaiba ng pamumuhay ng isang anak ng Diyos na nakaumang hindi lamang sa mundong ito sa kinabukasan niya na dito, kung hindi nakaumang siya sa kabilang
buhay. So, importante po sa Panginoon na tayo ay makapamuhay sa kapamaraanan na magbibigay ng pinakamagandang resulta sa ating buhay. So, ano nga ba ang pundasyon ng pagtapos ng makapangyarihan sa buhay na ito? Number one po talaga si Hesus Kristo. Si Kristo ang pinakaimportanteng pundasyon upang tayo ay mamuhay ng malaya, makaranas ng pagpapala, malagpasan ng mga pagsubok, at syempre madala natin ang ibang tao sa presensya ng Panginoon upang sila ay makatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at syempre maging kapakinabangan ng kanilang buhay. Pangalawa po is building on the rock. So napag-usapan natin si Kristo, ay nire-refer to as a rock as well. But when we say a rock, ano nga ba ang importante pa sa Panginoon bukod sa pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, bukod sa pagsunod sa Kanya, pagkapasakop sa Kanya, ano nga ba itong pundasyon ng bato na ito? Batong hindi matitinag, batong hindi madudurog, bato na pwede mong tungtungan kahit anuman sitwasyon na meron ka, may bagyong dumating, may dilubyo, may lindol, hindi siya matitinag, hindi siya mababasag. Ikatlo po ay ang pagpapalakas ng pundasyon na ito na napaka-importante para sa ating lahat. Ayan, tayo po ay dumako sa mga katanungan na hopefully makatulong po sa atin because these are very, very important questions. Yan. Una sa lahat, ano ba ang pundasyon ng buhay mo? Ayan. Ano ba ang nagbibigay ng tibay sa'yo? Ito ba ay pera? Ito ba ay karangyaan? Ito ba ay reputasyon? Ito ba ay ngalan? Pangalawang tanong, kung ikaw ay nakatanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nakikita ba si Jesus sa buhay mo? Nararanasan ba ng mga tao sa kapaligiran mo ang pag-ibig ng Panginoon? Siya ba ang iyong cornerstone? Siya ba ang iyong pundasyon? Pangatlo po, ano ba yung mga, kung ikaw ay anak na ng Diyos, Kristiyano ka na, katanggap ka na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ano ba yung mga dapat mong asikasuhin sa buhay mo para pareho tayo ng ano no ng plano sa buhay natin na mula sa Panginoon, yung will niya will be your goals, and of course you are going to live securely in Christ Jesus. Because that's very important. Pag naka-align po tayo sa Panginoon, lalo po na pagpapatibay ang pundasyon, ang bato kung saan tayo nakatungtong, at syempre yung aspeto ng buhay natin, ano man ang mangyari, hindi tayo mawiwindang, hindi tayo matitinag. Basahin po natin to sabay-sabay. If you are with me in Zoom, please do keep yourselves on mute. Matthew chapter 7 verse 24 to 27, New Living Translation, sabi po dyan, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Kaya po maraming mga tao na inaakala nila sila ay sumusunod sa Panginoon, ngunit nung dumating ang dilubyo sa kanilang buhay, natuklasan nila na hindi pala si Jesus ang pundasyon nila. Ang pundasyon po nila kadalasan ay negosyo, o di kaya trabaho, pundasyon nila ay relasyon nila sa kanilang asawa, sa kanilang anak, o sa kanilang pamilya. Kaya nga po pag may namatay na importanteng tao sa buhay nila, madali silang mawindang, nasunog ang bahay. Siyempre itong mga bagay na po ito ay mahirap. Hindi ko po dinidiscount yung difficulty of overcoming these things. What I am saying is, kapag si Jesus po ang ating pundasyon, siya po ang magbibigay ng tibay sa atin. At ang katotohanan dyan, malalaman natin na talaga siya ang pundasyon ng ating buhay kung sinusunod natin, pinamumuhay natin ang salita na ipinagkaloob niya sa atin. So ngayon po, nakikinig kayo sa mensaheng ito. Hindi po naghihinto yun. Hindi ito mahihinto na sabi niyo, tama siya. Magaling ang sinabi niya. Hindi po. Mahihinto lang po ang pakikinig niyo sa salita ng Diyos kapag ito ay sinunod mo at kapag natikman mo ang resulta ng pagsunod na talagang napakaganda at napakasagana, ituturo natin sa ibang tao.
kung ano yung naging karanasan natin kay Jesus sa pagsunod sa kanyang salita. Kaya yan po yung full circle. Sabi po ng Biblia, faith comes from hearing, hearing the word. And of course, the manifestation of hearing the word is following it. Kaya nga po sabi sa James chapter 1, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So napaka-importante pong sinusunod natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, importante na tayo ay nagsusuri ng ating pinag-aaralan. Kaya nga po sa lahat na nakikinig ngayon sa akin sa araw nito, wag po kayong basta-basta nalulunok lang ng mga bagay na sinasabi ko. Meron po kayong responsibilidad na saliksikin. Totoo ba ang sinasabi ko sa inyo? Mapagkakatiwalaan ba ang aking pagbibigay ng mensahe sa inyo ngayong araw na ito? So pag-usapan po natin, Jesus as the cornerstone. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Babasahin po natin from the Amplified Version of the Bible. Sabi po dyan, so then you are no longer strangers and aliens, outsiders without rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints, God's people, and are members of God's household, having built on the foundation of the apostles and the prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone, in whom the whole structure is joined together and it continues to increase, growing into a holy temple in the Lord, a sanctuary dedicated, set apart, and sacred to the presence of the Lord. So, tayo po yan. Tayo po yung sanctuary. Tayo po yung temple of the Holy Spirit. In Him and in fellowship with one another, you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. And may the Lord add blessing, power, in the reading of His mighty, mighty word. So, pag tayo po ay familiar sa construction, yung bedrock po, yan po yung pundasyon. Ito po ay kadalasan nasa ilalim ng lupa. Kaya nga po pag nagtayo kayo ng bahay na dalawang palapag, meron po yan malalim na pundasyon sa ilalim ng lupa na magpapatibay doon sa bahay. Kadalasan po ang pagbibuild ng foundation ay may katagalan. At ito po yung nagbibigay ng tibay doon sa tahanan o di kaya sa gusali na ating itinayo. Kaya nga po kapag nakita kayo ng gusali na let's say 12 palapag, malaki po ang probabilidad na ang lalim po ng pundisyon niyan ay 12 palapag din kasi kailangan talagang nakatukod dyan doon sa pinakamatibay na maaari nilang matukuran. Hindi lamang lupa, kung hindi yung konkreto at mga bakal na pinagsama-sama ng mga nagko-construct na to. Kasi ganun po talaga tayo. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi tayo mababaw na mga tao. Ibig sabihin, bukod sa malalim ang pangunawa natin, malalim ang ating talino, malalim ang ating pamumuhay, malalim ang ating pag-iisip, dahil sa kalaliman natin sa Panginoon, hindi tayo natitinag, hindi tayo nadadala ng chismis. Hindi tayo nadadala ng mga taong sumisip-sip sa atin dahil ang pundasyon natin ay ang Panginoon na nagpapakita sa atin kung ano ang tama at mali, ano ang dapat paniwalaan o hindi. Ano ang katotohanan sa kasinungalingan? Alam natin kung kapag isang tao ay nagbibigay siya ng totoong maganda at maayos na payo dahil nararanasan natin at nadidiscern natin kung si Kristo ang ating angkla, kung siya ang pundasyon natin, nadidiscern natin, nalalaman natin kung ang taong nasa harapan natin ay manggagamit o siya ay makakatulong. Ganun po ang lalim ng isang individual na nagpapasakop sa Panginoon. Kaya hindi siya nadadala ng una-una sumbong. Pag narinig niya yung sumbong, may nagsabi sa kanya o may narinig siyang kwento, sisaya sa atin niya yung kwento. Aalamin niya kung ano yung katotohanan. O di kaya, hindi niya papainggan yung kwento. Hahayaan niya lang, o sige, nagkwento ka, may tiwala ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin, lulunukin ko lahat ng sinabi mo. Dahil kailangan ko malaman ang katotohanan. So, ganun po ang isang tao na si Jesus. Ang kanyang pundasyon, siya yung bedrock, siya yung cornerstone. Kaya hindi siya basta-basta madadala ng hirap ng buhay o di kaya ng pagsubok at hindi rin siya malulunod sa kayabangan kapag siya ay yumaman. Kasi balik-balik na rin po natin ang mundo. Totoo eh. Kapag ang isang tao na biglang yumaman, hindi handa at ang puso niya ay hindi mapagkumbaba, yung mayabang at nakakalimot sa Panginoon. Kung yan po ay anak ng Diyos, didisiplinahin niya yan, yayanigin niya yung kapatiran na yan, yung anak niya na yan. Hindi papayag ang Panginoon na magpariwara ka at makatisod ka na napakaraming tao na nagnanais makakilala sa Panginoon dahil sa iyong kasalanan o makasalanang pamumuhay, makasalanang bibig, di ba? O di kaya makasalanang ehemplo sa mga tao sa kapaligiran.
Sigurado ako dahil ang Panginoon ay nagkasabi, dinidisiplina ko ang mahal ko, madidisiplina ang mga anak ng Diyos na yan. Imposible pong hindi. Kasi ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat ay sobrang mapagmahal na gusto niya matuwid ang ating pamumuhay. Pag matuwid ang pamumuhay mo, ikaw naman ang una na makikinabang, hindi naman yung mga tao sa kapaligiran mo. Una sa lahat, hindi ka sinungaling. Pangalawa, pagkakatiwalaan ka. Pangatlo, ikaw ay nakakapulutan ng aral ng mga tao sa kapaligiran. At pag nagkamali ka, madali kang humingi ng dispensa kasi meron kang, humility. Mapagkumbaba ka. Madali sa iyo humingi ng tawad. Madali sa iyo makipag-areglo. Hindi yung kasi ganito siya, ganyan siya, di ba? Yung makikipagtalo ka pa, lalong-lalo na kung ikaw na yung may kasalanan. Kung ikaw yung may kasalanan, madali sa iyo humingi ng tawad. At kung ikaw naman ang, di ba, offended party, may nagkasala laban sa iyo, kahit hindi pa humingi ng tawad yan, mapapatawad mo na siya. Marami pong mga tao, kahit mga Kristiyano na, ang kanilang pundasyon ay pera. Ang pundasyon nila ay bank account nila. Alam niyo po ba na kayang tanggalin lahat ng Panginoon yan ng isang idlat? Tignan po natin yung buhay ni Job. Si Job po ay matuwid, ngunit siya ay sinubukan ng Panginoon. Dumaan siya sa pagsubok. Nalagpasan niya. Kaya nagdoble ang kanyang ari-arian, nagdoble ang laki ng pamilya niya. Kasi po, kailangan tayo mapagkatiwalaan. Kung hindi, anong klaseng pamumuhay ang ipapakita natin? Magiging katisuran pa tayo sa napakaraming mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano. Tuloy po natin ang ating pag-uusap dahil napaka-importante po ng bagay na to. So, si Jesus na po ang ating cornerstone. Tayo ay sumusunod sa Kanya. Nakaangkla tayo sa pamumuhay. We model our lives according to His life. And now we build on the rock. As according to Isaiah 28:16 Amplified Version, sabi po dyan, therefore, the Lord God says this, listen carefully. I am laying in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone for the secure foundation, firmly placed. He who believes, who trusts in, relies on, and adheres to that stone will not be disturbed or give way in sudden panic. Grabe talaga ang Panginoon. Kapag tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, natanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas at tayo po ay nagiging masunurin sa Kanya dahil mahal natin siya, ang nangyayari sa atin habang tayo ay tumatagal sa bundong ito, lalo tayong tumitibay, tumitibay, humuhusay, humuhusay, at lalo tayong lumalawak ang impluensya, palawak ng palawak ang ating mga tent. So, ang nangyayari po sa atin kapag nagpatuloy tayo sa relasyon natin sa Panginoon, lumalin tayo sa pananampalataya, tayo po ay nababago ng Panginoon so much so na ang nangyayari sa atin, hindi na tayo nakaangkla sa ano ang maaring mabigay ng mundo, nakaangkla po tayo kung ano ang maaring maibigay natin sa mundo. At ang pinag-uusapan natin dito ay hindi kamunduhan. Ang pinag-uusapan natin dito, ano ba yung maiaambag natin sa maiksing panahon na meron tayo? Sa ating pamilya, kaibigan, sa ating komunidad, sa ating simbahan. So, nangyayari po sa isang tao na ang kanyang pundasyon ay ang Panginoon at sinasabi diyan, who trusts in, relies on, and adheres to that stone, ang nangyayari po sa kanya ay talaga nga naman nakakalimutan niya ang kanyang pagiging makasarili. Namamatay ang takot, ang pagdududa sa kanyang utak, sa kanyang puso, nawawalan siya ng mali siya, bumabalik ang pagiging inosente niya, parang bata, kaya niya magsabi ng totoo, handa siyang makipag-usap sa mga taong kailangan kausapin, kahit mahirap ang kanilang pag-uusapan, kaya niya sabihin sa kapatiran niya na, kapatid, ikaw ay nagkakasala, kailangan mo nang ihinto yan. Nang hindi siya nagdadalawang isip dahil alam niya yung unang kautusan ng Panginoon na meron tayong responsibilidad na i-correct ang mga taong namumuhay sa kasalanan. At kung sakasakaling tayo ay namumuhay sa katwiran, inaangat natin, inaahon natin yung ibang kapatiran o ibang mga tao sa kapaligiran natin. Tayo ay gumugugol ng panahon, binubuhos natin ang ating atensyon sa kanila para mabigyan natin sila ng tulak sa tamang direksyon. Kasi nga hindi na natin iniisip ang ating sarili. Ano yung maririnig nyo sa isang taong makasarili? Busy ako. Lahat tayo busy. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng 24 oras. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng
Iisang panahon. Equalizer nga po ang time eh. Wala na namang mayaman na may 25 oras sa isang araw. Wala. Lahat tayo, iisa ang limitasyon pagdating sa panahon. Ngunit kung paano mo gamitin ang panahon na yan, doon nagkakaiba ang resulta. Kaya kung ikaw ay patuloy doon sa mga bagay na walang kwenta na ginagawa, huwag mo asahan na uunlad ka. Ngunit kung ang 24 oras mo, sama ang pagtulog sa recovery kasi kailangan po tama ang tulog natin. Kaya nga po, ang tulog ay isang handog, isang gift ng Panginoon sa lahat ng papasakop sa Kanya. Masarap ang tulog ng isang taong makatwiran at hindi nagkakasala. Dahil yan po ang totoo. Kaya nga po kapag ang Panginoon ang patuloy nating pundasyon, ang tulog natin hindi siya kailangan humaba, ang tulog natin sapat para makarecover tayo, mabigyan tayo ng enerhiya, ang katawan natin pinapakain natin ng tama, ang utak natin nilalagyan natin ng mga bagay na makabuluhan at katotohanan ng bibig natin, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng mga salita, mga kataga na nagbibigay lakas at tibay sa ibang tao. Punong-puno ang ating bibig ng pag-ibig sa pagtuwid ng mga taong baliko ang kanilang sinasabi o ang kanilang ginagawa. Dahil sino ang pundasyon? Ang ating Panginoon. At kung magalit sila sa atin, hindi natin ito didibdibin. Kung magalit sila sa atin dahil saktan sila, ganun po talaga ang kalakaran. Ang liwanag, pag dumaan sa dilim, nabubulabog ang kadiliman. Ganun din po ang taong may katwiran o makatwiran sa Panginoon. Pag siya ay nakipag-usap sa isang taong makasalanan, babangga at babangga ang taong makasalanan doon sa katotohanan sinasabi ng isang taong makatwiran sa Panginoon dahil ayaw niya marinig yung dapat niyang marinig. Ngunit ang isang tao na ang pundasyon ng Panginoon, gagawin niya ng walang takot, walang pagdududa ang sinasabi ng Panginoon para sa kanyang kapakanan at kapakanan ng ibang tao. Kasi nga naman po, masarap talaga mabuhay sa katotohanan. Bali-balik na rin naman natin ang mundo. And the last na pag-uusapan po natin, strengthening the foundation. Si Jesus, ang ating chief cornerstone, natanggap natin siya bilang Diyos tagapagligtas, tayo ay nagpapasakop sa Kanya, mahal natin siya, mahal niya tayo ay napatawad sa kasalanan, tayo ay nakaangla sa Kanya, at dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, lalo natin pinapatibay ang ating relasyon sa Kanya, tayo po ay humihingi ng talino, ng lakas, ng kapangyarihan mula sa Kanya, at tayo ay nakakapamuhay ng maayos dahil malalim ang ating pundasyon. Hindi tayo mga taong mababaw, hindi tayo mga tao na nagnanais sa kasiraan ng ibang tao para tayo ay makaramdam ng ginhawa o saya kasi may marami pong mga tao kapag ang kanilang kapitbahay na may kaya ay biglang bumagsak, natutuwa pa sila instead na naaawa sila. Ngunit sa Panginoon, hindi po tama yun dahil sa Panginoon, napaka-importante na tayo ay nagmamahal sa ating kapwa kahit ano ang mangyari. So, sabi po sa Colossians chapter 2 verse 67 NLT version, read with me while you are on mute sa Zoom. Basahin po natin na may takot sa Panginoon at pagsamba. Sabi po dyan, and now, just as you accepted Christ Lord Jesus as your Lord, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. And may the Lord add power to the reading of His mighty, mighty, mighty word. Grabe po talaga ang Panginoon. Nakakakilabot ang kanyang sinabi sa Church of Colossus. So sinasabi ng Panginoon dito, habang tayo ay nasa pundasyon ng bato ng ating kaligtasan or the rock of our salvation who is Christ, kailangan natin lalong pagtibayin yan kasi hindi natin alam na maaari tayong biglang matisod isang araw dahil tayo ay nagkamali, tayo ay nagkasala. Kaya nga po ang susi dyan ay ang araw-araw na pagsunod sa Kanya. Isipin niyo na lang po sa mga nakikinig ngayon gaano kayo ka gaano ang kalidad o quality ng inyong prayer sa Panginoon? Kapag kayo po ba ay nanalangin, ang utak niyo ay tahimik, mapayapa ang isipan natin. Nananalangin tayo, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng maayos na connection sa Kanya. At habang nananalangin tayo, tayo ay natututong magpasalamat, sumamba
Natututo po tayong magpasakop sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po yung nagpapatibay sa ating pundasyon. Kaya nga po kahit anong mangyari sa atin, anong mangyari dun sa mga mahal natin sa buhay, tayo po ay may kumpiyansa. Tayo ay may kasiguraduhan na ang Panginoon hindi siya kahit kailan magkukulang. Magpapadala siya ng ating mga pangangailangan sa panahon at pagkakataon kung kailangan natin siya talaga. Hindi ito mahuhuli at hindi ito mauuna. Ang timing ng Panginoon ay parating tamang-tama lamang. Napakabuti ng Panginoon kasi gagawa siya ng paraan para sa kanyang mga anak na napariwara na makabalik sa kanya. At kadalasan, ito yung karanasan ng pagkawalan ng direksyon sa buhay o di kaya yung bigat ng dibdib na hindi nila maunawaan kung bakit mabigat ang kanilang pakiramdam o di kaya ito yung karanasan na ang layo-layo nila sa Diyos at para tila na wala ng kulay ang kanilang buhay, wala ng panlasa ang kanilang dila pag kumakain sila. Ito po yung pagkalabit ng Panginoon sa atin. Sabi nga ng isang magaling na preacher, na alam ko pong kinuha na ng Panginoon. Sabi niya, pain is the universal calling card of God. Huwag na po tayo magpaabot na kailangan pa tayong masaktan o kailangan may mangyari pang masama sa buhay natin. Hayaan natin na tayo ay ngayon pa lamang magdesisyon. Gawing pundasyon si Jesus sa ating buhay. Para tayo po, pag tinapos natin ang itong buhay natin ito, we finish strong. Because the foundation of finishing strong in this life is no other than Jesus Christ. Wala na pong iba. Hindi maaring tao, hindi maaring sarili mo because we as human beings will always fail others. So wag po natin kakalimutan that Jesus is the way, the truth, and the life, and the only one that will give us the strength to overcome is Jesus. No more, no less. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hayaan natin ang kanyang kapangyarihan at presensya ay kumakain. Sa mga nakikinig ng ating mensahe sa araw na ito at hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at gusto mo siyang maging pundasyon ng buhay mo. At gusto mo maranasan kung paano mabuhay ng sigurado sa mundong ito at maging malaya sa takot, sa pagdududa, o sa pag-alala. Nayayahan kita. Yumuko ka at umikit nasaan man ikaw at manalangin sa inyong isipan sa umpisa. At sa dulo, kailangan mo manalangin sa iyong bibig dahil importante ang ating kukumpisal sa ating panalangin. Una sa lahat, habang ikaw ay nananalangin sa isipan mo, hingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanang naaalala mo. Ang importante rito, ang Panginoon ay nakatingin sa puso at talagang handa ka na magbago, handa ka magpasakop, handa ka talagang humingi ng tawad sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay kanyang papatawarin. Amen. Pangalawa na dapat mong gawin sa oras at pagkakataon na ito, ikaw ay magpasalamat kay Jesus habang nananalangin ka sa iyong. Salamat ka kay Jesus dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hallelujah. Pangatlo at ang pinaka-importanteng hakbang, kailangan mong ulitin ang panalangin ito na dapat naririnig mo ang iyong sarili. Habang nananalangin ka, you have to verbalize. You have to repeat after me. The Bible says that if we believe in our hearts that Jesus died on the cross and was raised from the grave and confess with our mouths that He is Lord, then you will be saved. Yan po ang sabi. Kaya ulitin mo itong panalangin na ito. Repeat after me, Jesus, Diyos na makapangyarihan, aking tagapagligtas. Manahan ka po sa aking buhay. Takupin niyo po ang aking buhay. Ako ay sumusuko sa iyo. Nais po kita maging pundasyon ng aking buhay at wala po. Iligtas niyo po ako sa aking kasalanan, patawarin niyo po ako sa mga maling aking nagawa, at ako po ay nagtitiwala sa iyo
O Jesus, aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Pwede ka nang humilat sa oras na ito at huwag mong kakalimutan sa panalangin yan kapag yan ay nasabi mo mula sa puso mo at nakita mo na nagbago ka. Nagkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Malamang ikaw ay nanalangin ng totoo at mula sa puso. Natanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Siya na ngayon ang iyong pundasyon at makikita mo na magbabago ang iyong buhay. Sa mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang dali nating makalimot. Ang dali, sobrang bilis. Kapag tayo ay may pera sa bulsa, nakalimutan na nating manalangin. Ngunit, bago tayo nagkaroon ng pera sa bulsa, katakot-takot na panalangin ang ating ginawa para bigyan tayo ng kapangyarihan na magkatrabaho, magkaligtas. At huwag ka makalimot sa Panginoon. Marami tayong pinapangako sa Diyos. Kapag tayo ay walang-wala, ngunit kapag meron na tayong konting comfort, konting na-achieve sa buhay, we easily forget God. We become prideful. And so today, I would like to pray to the believers. Mga kapatiran, hayaan nyo na ang panalangin ito ay maging panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kita mo ang puso at isipan ng bawat isa. Alam mo kung ano ang aming paniniwalaan, alam mo kung kami ay magpapasakop, at alam mo kung kailan kami nagpapanggap. O kami, Panginoon, ay handa na, Panginoon, umangkla at gawing kang pundasyon. Dalahin ko po sa ngalan ni Jesus, makapangyarihan sa lahat ng mga kapatiran na ikinig ng panalangin ito. Panginoon, pakibisita niyo po sila. Magpakilala kayo sa kanila. Paalala niyo po sa kanila na ikaw ay Diyos ng pag-ibig, ngunit ikaw ay Diyos ng hustisya, at paalala mo sa amin lahat ng kasalanan ginawa namin sa mundong ito, pagbabayaran namin. Dahil hindi mo makakalimutan ang mga bagay na to, at ang iyong kontrata sa amin na nakalagay sa Biblia, ang lahat ng pagsaway, ang lahat ng kasalanan aming ginawa laban sa iyo ay may consequence. Ngunit lahat ng ginawa namin mula sa pag-ibig namin sa iyo, tao sa puso, pasakop kami at sinunod namin ang iyong salita, ginawa namin ang tama, we will be able to finish strong. And the rewards of that obedience will not only be here on this planet, but more so in the afterlife. I pray in the mighty name of Jesus, Lord, bring conviction. Mangusap ka sa bawat kapatiran na bumalik ang loob sa iyo. Bumalik sa simbahan kung saan sila tinawag. Balikan ang lahat ng mga pangako kanilang binitawan sa kanilang bibig ng panahon sila ay nangangailangan, at sila pong Panginoon ay magbalik loob. Hallelujah. Hallelujah. And I pray, Lord God, for those who are strong for those who are faithful. Bless them. Bless them. Bless them. Bless them. Let them live lives according to your will. And let them be changed from glory to glory each day. Amen. Amen. Hallelujah. Grabe talaga ang Panginoon. So maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Kung kayo po ay mga kapatiran namin na naghahanap ng simbahan, kayo po ay nasa journey ng pagbabalik loob sa Panginoon, you're more than welcome to join our church. And if you would like to pop a comment on the comment box or leave a message para kami po ay maka-reach out sa inyo, we will be more than willing to reach out to you guys. And you can join this church even if only for a moment, or if you are able to confirm na dito ka tinawag ng Panginoon and you want to finish strong your life on this planet by making Jesus the foundation of your life, you are more than welcome. At sa mga tumanggap po kay Jesus bilang Diyos at pagligtas, through this ministry, I pray na kayo po ay makasama namin. This is very, very important for us, and we pray that we will be together with you sa ating journey, sa ating pananampalataya. So napaka-importante po that we will be able to, have that conversation with you. So, again, hiniling po namin ng inyong tulong. Kung ito pong mensaheng ito ay nakatulong sa inyo, ipamahagi, ipamalita po natin sa mga kaibigan natin.
by sharing the link or talking about Jesus. Kausapin po natin sila about Christ. As you have made that decision na si Kristo ang maging pundasyon mo, turuan po natin yung mga tao na alam natin na malayo ang puso sa Panginoon dahil sila po ay nakalimot o di kaya hindi pa nila kilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Let's share the gospel to them.